Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagprotesta dahil sa takot sa pag-extend ng teritoryo ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Naghain ng protesta ang China laban sa kahilingan ng Pilipinas na palawigin ang continental shelf claim nito sa isang United Nations body. Sa isang note verbal na may petsang 18 ng Hunyo, umapila ang China sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf na huwag isaalang-alang ang pagsusumite na isinampa noong 14 ng Hunyo ng Pilipinas, na humihingi ng karapatan nito sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Sinabi ng China na ang pinalawig na continental shelf na lampas sa 370 kilometro o 200 nautical miles na nakapaloob sa pagsusumite ng Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya, karapatan sa soberanya, at jurisdiksyon ng China sa South China Sea, sinabi ni Foreign Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, noong nakaraang linggo na ang pagsusumite ng Pilipinas ay isang hakbang patungo sa pagtalakay sa mga isyu sa hangganan at pakikipagtulungan sa hinaharap sa ibang mga bansa. Nagpakita rin ito ng paggalang sa mga patuloy na talakayan sa ibang mga estado sa baybayin na maaaring may mga claim sa ilalim ng UNCLOS. Tinukoy ng Convention on the Law of the Sea ang continental shelf bilang ang nakalubog na extension ng teritoryo ng lupain ng isang coastal state, na sumasaklaw sa seabed at subsoil sa kabila ng territorial sea nito hanggang sa gilid ng 370 km exclusive economic zone nito. Ang Artikulo 76 ng UNCLOS ay nagpapahintulot sa coastal state na palawigin ang mga panlabas na limitasyon ng continental shelf nito, sa maximum na 648 kilometro o 350 nautical miles mula sa mga baseline ng territorial sea nito. Tinalakay ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Japan Self-Defense Forces ang mga hakbang na gagawin sa hinaharap, at mga oportunidad sa partnership ng dalawang puwersa kasunod ng pag-hijack ng China Coast Guard personnel sa rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 17 ng Hunyo. Ito ay pinag-usapan sa pagitan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at General Yoshihide Yoshida, Chief of Joint Staff ng Japan Self-Defense Forces. Kapwa din nagpahayag ng pagkabahala ang dalawang military officer sa kamakailang insidente sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, inihayag ni General Yoshida na patuloy na naninindigan ng Japan Self-Defense Forces sa panig ng AFP, kaya't papalalimin pa aniya ang kooperasyon ng kanilang bansa sa Pilipinas at like-minded countries. Sa parte naman ni General Bronner, pinasalamatan niya ang Japan Self-Defense Forces sa patuloy na suporta sa AFP at sa Pilipinas. Ang Japan aniya ang isa sa pinakaunang bansa na nagbigay ng suporta sa pagkondena sa mga aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pumalag naman ang Philippine Navy personnel na nagbabantay sa BRP Sierra Madre, kung saan tinaboy nito ang mga Chinese na umaaligid sa outpost, nakipagsigawan at sagutan ang sundalong Pinoy sa mga Chinese at iginiit na teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Pumalag naman ang baliw na CCG at iginiit ang kanilang imagination claim sa Ayungin Shoal. Hey, go away! Go away! Go away! Go back to China! This is China. Go back to Philippines. No, go back to China! It's not China! This is not China! This is the Philippines! This is China. Go back to Philippines. Hindi pa isinasaalang-alang ng gobyerno ang kamakailang pagsalakay ng China sa Ayungin Shoal, na nagresulta sa pagkasugat ng mga tauhan ng hukbong dagat, bilang isang armadong pag-atake. Sa isang media briefing noong Biyernes, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na ang insidente sa Ayungin Shoal ay maaaring hindi pagkakaunawaan o aksidente daw lamang. Ang tinutukoy ni Bersamin ay ang insidente ng pagrampa sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga barko ng China Coast Guard at isang resupply ship ng Pilipinas na patungo sa BRP Sierra Madre, na naganap noong mga madaling araw ng 17 ng Hunyo. The Philippine government consider this as an armed attack po? No.
Well, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na gumamit din ng water cannon ang CCG at sumakay pa sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, na batid din na ang insidente ay nagresulta sa pagkaputol ng hinlalaki ng isang marino ng Philippine Navy, kasama ang ilang iba pang tauhan ng hukbong dagat na nagtamo ng minor injuries. Samantala, dahil ang mga aksyon ng China ay hindi binibilang bilang isang armadong pag-atake, isinara din ni Bursa Amin ang mga ideya ng paggamit ng Mutual Defense Treaty sa US, na sinasabi na hindi pa ito isinasaalang-alang sa kanilang mga talakayan. That's not yet in consideration, no? Because I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China. Talagang nakakagigil ang pahayag ng opisyal ng gobyerno na ito para tawaging hindi armadong pag-atake ang ginawa ng China, kahit kitang-kita na tinututukan na ng patalim at binabantaan ang mga sundalong Pinoy sa ayungin. Itinanggi ng mga opisyal ng palasyo ang mga ideya ng paggamit ng Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos, kasunod ng kamakailang pagsalakay ng China sa Ayungin Shoal, na nagresulta sa pagkasugat ng mga tauhan ng hukbong dagat. Sir Centino po. Sir, does this incident, given na sir may 7 soldiers na sugatan, may naputulan ng daliri, does this fall po sa invocation ng Mutual Defense Treaty with the US? Well, to be accurate with the status of our soldiers, there was only one who got injured. As earlier reported, there were like 7, but actually there's only one, Sergeant Facundo of the Philippine Navy. And that has not been in. So your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Sinabi ni retired General Andres Centino na hindi pa nila napag-uusapan ang posibilidad ng paggamit ng MDT. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bursa Amin na hindi nila isinasaalang-alang ang pag-angat ng usapin sa isang mas mataas na international body. Sinabi ni Bursa Amin na ang pakikipag-ugnayan sa China ay palaging posibleng solusyon upang malutas ang usapin. Ang pinakahuling komprontasyon sa West Philippine Sea ay isang malinaw na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapalawak ng maritime ng China, kung saan nawalan ng hinlalaki ang isang Filipino crewman. Sinalakay ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard ang mga tripulante ng Philippine Navy gamit ang matatalas na sandata. Kaya napilitan ng sundalo natin na lumaban gamit ang kanilang mga kamay lamang. Nakakapanghina at nakakadismaya ang pahayag ng ating gobyerno ngayon, tungkol sa sakripisyo na isinagawa ng ating mga sundalo sa Ayungin Shoal para lamang igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong pahayag ng mga opisyal ng gobyerno ay talagang nakakababa ng moral para sa ating mga sundalo, dahil hindi man lang nila sinuportahan ang naging sakripisyo ng ating sundalo, lalo na ang naputulan pa ng daliri. Sa tingin niyo mga ka-aerial, tama ba ang ibinigay na pahayag ng opisyal na gobyerno na ito? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.